Noong mga nakaraang buwan, muling nangamba ang publiko matapos mabalita ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. At ngayon, kinumpirma ng Department of Health na 70% na ang ibinaba ng mga naitatalang kaso ng sakit sa Pilipinas. Si Jen Latuga para sa kabuuan ng balita. Sa kabila ng nakitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang lungsod gaya ng Quezon City nitong mga nagdaang linggo, kinumpirma ng Department of Health o DOH ang mahigit 70% pagbaba ng bilang ng kaso ng sakit sa buong bansa kumpara sa kaparehong panahon nitong nagdaang taon. Nakapagtala ang DOH ng 1,532 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas mula buwan ng Enero hanggang Hulyo sa kasalukuyang taon. Ang naturang bilang ay mas mababa ng 70% kaysa 5,070 na kasong naiulat sa kaparehong panahon noong 2025 ayon sa ahensya. Ito ay bagamat nakapag-ulat ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa kagaya na lamang ng Quezon City ng mabilis na pagtaas ng bilang ng kumpirmadong kaso ng sakit nitong mga nakalipas na linggo. Base sa datos na inilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, pumalo sa 146 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Dahil dito, idineklara ng lokal na tanggapan na umakyat sa higit 256% ang pagtaas ng mga kaso mula May hanggang July. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pag-antabay ng DOH sa sitwasyon upang mapanatili ang active response mechanisms at maiwasan ang biglaang pagkalat ng virus sa bansa. Paalala ng mga eksperto, mas maiiwasan ang pagiging infected ng virus sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay, pagtatakip ng ilong at bibig sa tuwing uubo o babahing, at pagpapanatili ng tamang kalinisan o hygiene. Samantala, ilan pa rin sa mga pangunahing sintomas ng COVID-19 na dapat bantayan ang lagnat, makating lalamunan, ubo, sipon, labis sa pagkahapo, masakit na katawan at gastrointestinal issues gaya ng pagsusuka o pagtatae. Para sa EuroTV News, ako si Jen Latuga, sumasaludo sa bawat Pilipino.